Pampalakas lang ng loob ng mga DDS yan. Sagot ni Llamas sa sinasabi na DDS Kong na si Ungab na marami na raw. What? Marami na raw na kongristi ang di buboto sa impeachment. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Sir Tony, good morning. Maraming kuro-kuro. May tiwali, Good morning, may Sir totoo. Leonardo. Dito, sa puntong diretso tayo. Nilda Arceo. Punto, diretso. Sir Leo, shout out. Ano bang totoo dito sa sinasabi niya tungkol sa impeachment ni Sara? Sabi ni Ungab, si Ungab, yung congressman ng Davao City, Duterte. Sabi niya, nagpa-interview siya sa SMNI, yung Nationalist People's Coalition daw, nag-meeting. At kakaisa daw yung mga members ng Nationalist People's Coalition, yung NPC. Ito yung partidong tinayo ng yumaong si Dandig Coangco. Ano? Marami rin itong mga kongresista, mga veteranong politiko ito. Ngayon, sabi ni Ungab, hindi daw susuporta ang NPC sa impeachment ni Sara. Tapos sinabi niya na nauna na yung NUP ay nag-announce na hindi sila ganun kadali na kumbinsido diyan sa impeachment. So parang itong si Ungab nagsasabi iba ang takbo daw ngayon sa Kamara. Kaya marami tuloy nagme-message sa akin, "Attorney, totoo ba 'yon? Mahirap daw makalusot sa Kamara?" Siguro napanood nila nga yung ganung mga ano. Ikaw, Nald, ano bang totoo doon? Walang totoo ron. Pakita mo yung botohan sa Justice Committee, 54 bumoto, no, na sufficient in form and substance. Ibig sabihin, 52 na lang ang kulang. At yung 54 na yon, lahat ng NPC ron bumoto. Lahat ng NUP ron bumoto. Diba? Yung head yata ng Justice Committee, NPC si Luis Tro. I'm not sure, no? Pero alam mo naman yung mga yan, nagne-negotiate yan para sa kanilang mga distrito. Natawa nga ako doon sa press ko ng NUP Sinabi nila publicly hindi kami inclined bumoto dahil hindi nabibigyan yung aming mga distrito ng tamang ganansya. Delayed ang mga projects. Actually, hindi yan sinasabi publicly. Nine-negotiate yan privately. Pero makikita mo na itong NPC tsaka NUP dahil sa botohan sa Justice Committee ay nagkakaisa na bumoto for impeachment. Dahil kung ayaw talaga ng NUP, ayaw talaga ng NPC, di sa Justice Committee pa lang, hindi na sila bumoto. No? Siyempre, si Ungab, na malinaw naman na DDS, no, appropriations head ni Digong sa Kongreso nung siya ay presidente, hindi naman nakakabigla yung kanyang sasabihin. Pero pustahan. Pupusta ako. No? Ipupusta ko ang aking mga libro, no? Sa likod. Na mananalo ang impeachment sa House. Of course, yung botohan ay sa mga late May or early June. Dahil buong April at saka May, yan yung semi-trial na hiningi ng Supreme Court decision. Diyan mangyayari yan sa April at saka sa May. Dahil kung wala naman yung mini-trial na yan, mas mabilis. Botohan na lang sa plenary. Dahil sa desisyon ng iyong Supreme Court, attorney, nagkaroon ka ng mini-trial ngayon. At pero yung maganda naman sa mini-trial, hindi na lang sa Senado lalabas yung ebidensya. Diyan lalabas na. Sabi nga ni sabi ni Congressman Luis Tro ay pwede nilang pabuksan yung bank accounts ni Sara for the purposes of impeachment. Dahil yung suspension daw ng bank secrecy laws ay pwedeng gawin sa impeachment. At yung impeachment ay hindi lang nangyayari sa
trial court na Senado. Dahil may semi-trial ka sa House, pwede na nilang gawin yan. Pabuksan yung bank accounts. At yung bank accounts, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes at Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, magiging game changer. Dahil sabi nila, daan-daang milyon, even billions, yung laman ng bank account na yan, ni Sara at ng kanyang asawa, at pinakamahalaga ay kanino nang galing. Sabi nila, nanggaling sa anomalous sources, drug lords, pogo lords, Grabe talaga yun, no? So kung Saan galing yung mga billion-billion na yan? Trillanes at saka ni Deputy Ombudsman Carandang, then that could be a game changer. So may schedule na yung Justice Committee, sisimula sila sa March 25. Wednesday. Tapos after Holy Week, magpo-proceed sa House. Tapos after 2 months, pagbobotohan na yan. Yo. Yan guys, sa mga bagong pasok dyan, no? Sa mga team replay natin dyan, like and subscribe po. Maraming salamat. After 2 months. Ano Nalde? Ito? Nagsabi na si Congresswoman Beatrix Listro kahit yung mga banks na isusubpina nila, kapag hindi nag-comply sa subpina, kasi ang term dyan, compel. Yes. Compel. Oo, mayroong ganong, ang tawag sa aming mga abogado niyan, Nald, ang tawag diyan sa amin, compulsory processes. Kumbaga yung mga subpina na yan, pag avail yan ng mga compulsory processes. Ngayon, nung isang araw, nagpasa na ng Resolution 892. Yung Resolution 892, ang mga sponsors mismo ay sina Speaker Buji D at saka si Majority Floor Leader Sandro Marcos at kahit si Minority Floor Leader Marcelino Libanan. Yung Resolution 892 ay nagbigay na ng power sa Justice Committee na mag-issue ng mga subpina. Kasi yan, kailangan muna talagang expressly or explicitly bigyan sila ng ganong powers at binigay na sa kanila. At binigyan na rin sila ng power na mag-conduct ng hearings while na nakarecess ang Kamara. Na rin yun. Kumbaga, kumpleto na. Kumpletos recados na yung talagang ready na mag-start sa March 25. Ang una kaagad po. Kaya baka nilenervous na sila ungab. Kaya lalabas na sila ng kung ano-ano mga kwento. Kwentong potsero. Kaya siguro nagpapanik na sila ungab at saka yung mga DDS dahil alam nila na Wala nang ligtas. Itong mga bagong ebidensya like yung bank accounts ni Sara at saka ni Mads Carpio, no? Kaya sinusubukan na nilang i-distract yung attention ng tao. No? Na guluhin na lang nila. Yung mga congressman ay hindi boboto sa impeachment. Diyos ko Lord. Hindi wow. Pero Nalda, noong matagal na natin itong pinag-uusapan, naalala mo nung dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional yung unang impeachment last year. Dineclare yon. Ang sabi natin, mahirap na yung sa susunod kung mag-i-impeachment na naman uli kung ipa-file uli sa Kamara yan. Medyo mahirapan na, Parang tingin natin na pwedeng lumusot pero mahirap. Pero the way na tumatakbo ngayon, parang totoo, hindi makukuha yung mga 260 na dating pumirma. Pero malaki pa rin. Saka, kita mo naman, 54 yung bumoto doon sa sufficiency in substance sa Justice Committee. Tapos doon sa sufficiency in grounds, walang kumontra. Si Marcoleta, napahiya pa nga kasi hindi niya alam na mayroon palang ganun. Sufficiency in grounds. Tapos dito sa sufficiency in probable cause null, yung probable cause, kasi after ng hearing, probable cause na ang i-determine. 28 lang, pasado na. Kasi majority, hindi naman kailangan na 54 uli or 40 Hindi 2/3. Simple majority ng members. Kaya 28 lang ang kailangan. So sa tingin ba natin hindi makukuha yung 28? Tapos pagdating naman sa plenary, 1/3,
Tama ka, 54 na nga ang nakaano, di ilan na lang kailangan. Konti Itong na lang. mga anong ito ni Ungab, Konti ano na lang. to? Pinapalakas lang ang loob ng mga DDS. Pero sa tingin ko, kaya siguro yung defense team ni Sara hindi na nagsumagot na. Ano na nila? Ang laban na hinahandaan nila sa Senado na. Alam nilang wala. Labanan ng gutom with Skyflix. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Yun na yun. Yun na yung ending ni attorney.